Breaking news mga kapatid, malaking grupo ng Hamas sumuko na sa IDF. Ilang mga lugar sa Gaza ay totally wala ng terorista at sumuko na. Ang Israeli Army ay patuloy na nagsasagawa ng pag-atake sa Gaza para pasukin ang iba pang mga lugar kung saan patuloy na umaatake ang Hamas. Sa isang lugar sa Gaza kung saan ang IDF ay gumawa ng isang military operation, dito ay na-corner nila ang ilang mga Hamas nagagawa sana ng pag-atake sa mga militar ng Israel. Nangyari ito sa Northern Gaza. Sa kabilang dako naman kapatid, sa lugar ng Khan Yunis ay gumawa ng ground operation ang IDF. Kasunod nito ay nagtaas din ng bilang ng mga militar ang IDF sa mga lugar ng Bet Laya at Rata at Bet Haunon. Ginawa nila ito para suportahan ng Jabalia. Sa Jabalia kasi kapatid ay dito matatagpuan ang iba pang lungga ng mga Hamas at sinasabing noong pumunta ang IDF dito at gumawa ng mga pag-atake, libo sa mga Hamas ang naitumba. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat. Kapatid, alam mo ba na sa ngayon, bukod sa sumuko na ang ibang mga miyembro ng Hamas, ang pinakamalaking missile production ng Hamas ay sinira ng militar ng Israel, kung saan isa ito sa pinakamalaking kawalan sa kanila. Ang pagkawala ng paggawaan ng kanilang armas ay makakaapekto sa kanilang pag-atake at pagpapasabog sa Gaza. Ito ay ang pinakamalaking weapon at missile production facility para sa mga Hamas na matatagpuan sa Gaza Strip. At sa ngayon, pinasabog na ito at wala nang paraan pa para makagawa ng mga missile ang Hamas. At dahil dyan, ang ilan sa mga miyembro nito ay sumuko na. Ayon sa IDF kapatid, 120 members ng Hamas Terrorist Organization ay binaba ang kanilang armas sa Jabalia at winagayway ang puting bandila na ang ibig sabihin sila ay sumusuko na. Nangyari ang lahat ng ito kapatid noong umatake ang IDF sa Jabalia. Doon na corner ang Hamas at no choice sila, mamatay ng walang laban o sumuko na lang. Ayon sa pinakabagong datos kapatid, ang 120 members ng mga Hamas na sumuko ay nadagdagan pa at naging 200. Hindi na kasi nila kayang makipaglaban pa, wala na silang armas at matatakbuhan. Sa ngayon kapatid, patuloy pa rin ang militar ng Israel sa pagsasagawa ng ground operation. Sa katunayan, meron pang mga lugar sa Gaza kung saan madami pa ang mga miyembro ng Hamas tulad sa Khan Yunis, kung saan sa ngayon pinalikas na ang mga sibilyan para hindi sila madamay. Nakapasok na rin ang IDF sa Khan Yunis at nagsasagawa na ng operasyon. Sa katunayan, ang mga battle tank ng Israel ay handa na sa gagawing ground operation. Ang lugar ng Khan Yunis kasi kapatid ay tinuturing na pangalawang lungga ng mga Hamas. Pumunta dito ang IDF para wasakin ang organisasyon na ito. Nagpakawala na din ng 12 rocket ang Hamas para sa mga militar ng Israel. Ang itinuturing na leader ng mga Hamas ay sinasabing nasa Khan Yunis ngayon at isa na rin ito sa mga operasyon na gagawin ng IDF, hulihin ang pinuno ng Hamas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang palitan ng putok sa Gaza kahit na nagkaroon ng 4 na araw tigil putukan, nasundan pa rin ito ng mas malala. Mula October 7 hanggang sa kasalukuyan, tinatayang nasa 7,700 na ang binawian ng buhay sa Gaza at patuloy pa itong tumataas. Sana kapatid, matigil na ang alitan ng dalawang magkabilang panig dahil marami ang nadadamay na sibilyan. At alam mo ba na ang IDF ay nakapag-isip ng paraan kung paano papalabasin ang Hamas sa mga pinagtataguan nitong tunnel? Ano yon? Eto. Breaking news mga kapatid, lalagyan na ng tubig ang mga tunnel sa Gaza
at sa ngayon inaasikaso na ang mga aparato o makina na gagamitin sa pagkuha ng tubig galing sa Mediterranean Sea. Isa ito sa pinakamagandang paraan para lumabas sa lungga ang mga Hamas. No choice ang mga Hamas dito dahil kung hindi sila lalabas ng tunnel, maaari silang malunod at mamatay. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di naman kaya ay ipasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat. Sa ngayon kapatid, naglagay na ng 5 malalaking water pump ang IDF para sa gagawin nilang operasyon na bahain ang lahat ng tunnel sa Gaza na pinagtataguan ng mga Hamas. Ang mga water pump na gamit ng IDF ay hindi basta-basta dahil kaya nitong punuin ng tubig ang isang Olympic pool sa loob lamang ng 7 minuto. Ganun po kabilis maglagay ng tubig ang mga water pump na ito. Ang IDF ay naglagay na ng malalaking tubo na nakakonekta sa mga entrance ng tunnel na kanilang nakita, at kapag nakumpleto na nila ang lahat, bubuksan na nila ang mga water pump na siyang maglalagay ng tubig sa mga tunnel, at no choice ang mga Hamas kundi lumabas ng lungga na kanilang pinagtataguan. Dalawa lang ang pagpipilian ng Hamas, malunod at mamatay sa loob ng tunnel o sumuko sa mga IDF at makulong. Sa ngayon kapatid, sinasabing 2 miyembro na ng Hamas ang lumabas sa lungga na pinagtataguan nila. Ito ay sa may Indonesian hospital kung saan narito ang pinakamalaking command position ng Hamas na matatagpuan sa ilalim ng ospital na ito. Lumabas ng tunnel ang 2 lalaki para tirahin ng bomba ang 2 tangke. Yun nga lang, palyado ang isang basuka nila at sumabog ito sa Hamas. Sabi naman ng mga IDF na nakakita ng pangyayari, ang basuka na dala ng Hamas ay gawang kamay lamang kaya nagkaroon ng malfunction at sumabog ito sa kanya. Ang iba pang mga Hamas naman kapatid ay nagpapanggap na mga sibilyang Palestino para linlangin ang IDF at makapuslit ng Gaza. Ang iba pang mga Hamas ay gumagawa ng lihim na pag-atake pagkatapos magpanggap na sila ay mga sibilyan. Dahil dyan, ang IDF ay mas lalong hinigpitan ang pagbabantay, kinikilatis kung sino ang tunay, at dahil na rin sa aparato na gamit ng mga IDF, nare-recognize na nila kung sino ang kalaban sa sibilyan. So hanggang dito muna tayo kapatid, i-update kong muli kayo sa mga susunod na araw.